Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Searching key, ano kaya magandang extra income? Yung in-demand na side hustle po ngayon. Kung yan ang gusto malaman, ako, pakinggan nyo to. Grabe. Alam mo, sa panahon po ng kagipitan ngayon, kailangan malikain po tayo at magkaroon na tayo din ng tawag na second source of income. Kung ikaw ay naghahanap, ang unang kailangan po natin gawin at tignan ay tinatawag na online selling. Alam mo, sa panahon ngayon, marami po tayong tinatawag na mga pre-loved item. Hindi po second hand, pre-love po. Magbenta ng mga gamit, damit, di ba, sapatos, di ba, na hindi na ginagamit sa bahay. Di ba, pwede mo ibenta sa Facebook Marketplace, Shopee, Lazada, or TikTok Shop. Or if not naman, kung gusto mo, gumawa ka ng homemade goods. Kung may talento ka sa paggawa ng pagkain, accessories, crafts, no? Pwede mo ibenta ng online yan. Pangalawa, syempre naman, ito, napakaganda rin. Food delivery and cooking services. Mag-alok ka ng mga lutong bahay na pagkain sa inyong komunidad, online platform. Pwede rin kayo magbenta sa mga Grab Food, Food Panda. At kung marunong ka mag-bake, pwede ka magtinda ng mga cakes, pastries, cookies, or ikaw mismo. Kung gusto mo, para may mga party, sabihin mo sa kanila, I am a cook for hire. O, di ba? Pwede ikaw nang pumunta sa bahay nila, ikaw magluluto para wala silang problema. Pangatlo, syempre naman yung tinatawag nating tutoring and teaching services. Ito kasi yung mga pwede mong pasukan na walang masyadong puhunan. Basic math lang, English, science, Filipino, di ba? Mag-offer ka ng mga tinatawag na basic skills training. Pwede rin computer literacy, pwede rin music, pwede rin sewing, pwede rin driving lessons, swimming lessons. Lahat ng talento mo pwede mo pagkakitaan. O, pang-apat, pwede rin tayo pumasok sa freelancing. Kung ikaw may skills sa pagde-design ng mga website or tignan tinatawag natin ng mga admin work. Like for example, a setting of appointment, closing of sales, di ba? Or if not naman, email management, customer support. Ang dami pong opportunity. At isa pa, pwede pa tayong mag-home-based business. Ano yan? Magbenta ka ng load, laundry services, house cleaning. Nako, lalo na ngayon sa panahon ngayon, ang dami pong gustong magpalinis po ng bahay dahil nga sa putik. At syempre naman, transportation services din. Kung may tricycle ka, may motor ka, di ba, may sasakyan ka, pwede ka mag-delivery service at ipasok natin sa mga app na yan para ikaw ay kumita. And last but not the least, ang pang side racket na walang puhunan, mag-promote ka ng mga produkto ng mga ibang brands, pwede kang kumita sa pagitan ng affiliate marketing. Naku, ang dami na pong opportunities po right now, kaya hindi tayo mauubusan. As a matter of fact, ang kailangan lang, pumili ka ng babagay po sa iyo at papatok po sa inyo. Sana nakatulong tong video na ito para atin nyo sasabihin at tatandaan sa ating programa. Tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Webes. 45 pesos per kilong bigas para sa lahat. Mabibili na simula ngayong araw. Pero mga nagbebenta niyan, limitado muna. Halos lahat ng mga senador pirmado na ang resolusyong magpapatigil pansamantala sa PUV Modernization Program. Pero mga tsuper na nakapag-modernize na, umaalma. Ikatlong barko na posibleng pagmulan din ng oil spill, binabantayan sa Bataan. Pagsipsip sa langis na kumakalat na ngayon sa probinsya, hindi pa rin daw nasisimulan. At ex-PBB housemate na si Amanda Zamora, bagong Apple of the Eye nga ba ni Daniel Padilla? Balitang mainit-init pa! One Balita Pilipinas na. Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Maagang pinilahan ang bentahan ng 45 pesos per kilong bigas sa Maynila. Para sa update live na magbabalita si Francis Orso mula sa Kadiwa Store sa opisina ng Bureau of Plant Industry sa Malate. Francis, anong klase ng bigas yung ibinebenta na 45 pesos per kilo nga? Nakamute ka, Francis?
Ayan, Cheryl, itong tig 45 pesos na bigas bilang bahagi ng Rice for All program ng Department of Agriculture ay well-milled at imported rice at kung itong bigas nga na ito mas makakamura sila ng up to 10 pesos, Cheryl. Kasi kung ikukumpara natin yung bigas sa merkado na well-milled rice, nagkakahalaga yan ng up to 55 pesos. Kaya yung hanggang 10 piso na matitipid nila, malaking tulong para nga doon sa mga tight ang budget. Mula pa kanina alas 8 ng umaga, Cheryl, marami na ang mga nakapila dito sa Pulong Industry Kadiwa Store. Pero as early as 7 a.m., marami na yung senior citizens na naunang pumila para nga sila yung unang makakuha at maka-avail nitong murang bigas na 45 at 29 pesos, Cheryl. Okay. Ano yung kinaiba nito sa 29 pesos nga na per kilo na nauna nang ibinandera ng Department of Agriculture? At meron pa bang ibinibentang bigas na 29 pesos nga? Yes, Cheryl, itong 29 pesos ay stock mula sa National Food Authority or NFA at hanggang ngayon, meron pa rin silang ibinebentang tig 29 pesos na bigas. Pero Cheryl, ito ipapakita ko lang din. Sorry, medyo nawala. Yan na. Saglit lang, Cheryl. Ayan, ipapakita ko lang din itong tig 45 pesos at 29 pesos na bigas. Ayan, yung difference nito kung pag-uusapan natin yung quality, itong 45 ayon sa DA, mas mabango at mas maputi yung mga bigas. Actually, kung titingnan natin dito, although hindi lang siya kita sa camera, mas maputi at mas mabawasan yung mga manilaw-nilaw kung compare dito sa 29 pesos na makikita natin may mga butil na madidilaw, Cheryl. Pero sinabi naman, sinubukan nilang isahin itong dalawang bigas na ito. Parehas naman daw, Cheryl, na maalsa yung dalawang bigas, Cheryl. Yung 29 pesos na kada kilo ng bigas, limitado lang ba ang maaaring bumili niyan? Yes, Cheryl, yung 29 pesos ay limited lang para sa mga vulnerable sector kasi dahil nga ang programa ng DA dito ay makatulong dun sa mga mahihirap, lalo na yung mga miyembro ng 4Ps, tapos yung mga senior citizens at PWDs. Pero yung tig 45 pesos, since under siya ng Rice for All program, nandun na siya mismo sa term na Rice for All, para sa lahat yan pwedeng makabili kahit hindi ka miyembro ng vulnerable sector, kahit basta kung gusto mong mag-avail nito, pwede kang bumili nitong tig 45 pesos na bigas, Cheryl. At limited lang ba yung dami ng kilo na pwedeng bilhin ba pareho dun sa 29 and sa 45 pesos? Yes, Cheryl, tama ka. Doon sa 29 pesos, sa mga vulnerable sector na mag-a-avail nitong bigas na ito, hanggang 5 kilo lang yung pwede nilang bilhin. At doon naman sa tig 45 pesos, hanggang tig 25 kilos naman yung pwedeng bilhin ng mga gustong mag-avail nga nitong well-milled rice na 45 pesos per kilo, Cheryl. Tuwing kailan magbebenta ng mas murang bigas at saan pa ito available? Itong tig 45 pesos na bigas, Cheryl, na ibinebenta ngayon bilang bahagi ng Rice for All program ay nasa 4 na Kadiwa stores pa lang. Kabilang itong Bureau of Plant Industry. Pero meron din sila sa may Food Terminal Incorporated sa may Taguig City. Nandyan din ang Portrero sa may Malabon City at sa Caloocan City, particularly sa Liano. Pero sinabi naman ng DA na asahan na madadagdagan pa yung mga Kadiwa stores na magbebenta nitong tig 45 pesos na bigas. Sa ngayon, ang operating schedule nila mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon, pwedeng bumili yung mga gustong mag-avail ditong tig 29 at 45 pesos na bigas. At kung gusto naman nilang bumili sa ibang araw, ang schedule nila ay from Thursday to Saturday, Cheryl. Francis, medyo matagal ng sinimulan itong Kadiwa stores. Gaano na ba karami ang Kadiwa stores? Kasi 4 yung nabanggit mo kung saan available itong murang bigas. Yes, Cheryl. Actually, itong tig 29 pesos ay nasa more than 17 Kadiwa stores ang nagbebenta nitong 29 pesos na bigas. At hindi lang yan dito sa Metro Manila, sa mga karatig lugar ng Metro Manila. Halimbawa sa may Laguna, sa Batangas, sa Cavite, meron na rin na ibinebentang tig 29 pesos na bigas. Kanina sinabi din ng DA, halimbawa sa may Antipolo City at sa may ilan pang bahagi ng Cavite, nagbebenta na rin sila, Cheryl, nitong mga murang bigas para nga mas mapalawak pa yung mga pwedeng maka-avail nitong murang bigas ng Department of Agriculture, Cheryl. Yung mga nabanggit mong Kadiwa stores are all in Luzon. Kamusta naman yung sa Visayas at sa Mindanao? Ito yung sinasabi, Cheryl, ng Department of Agriculture na
iginugulong na nila ngayon na mas mapalawak pa yung mga Kadiwa stores at syempre yung pagpapakalat ng murang bigas, especially sa Visayas and Mindanao. At yun yung dapat daw asahan natin sa mga susunod na linggo at buwan dahil doon sa mas malawak at mas komprehensibo ng programa for Kadiwa stores ng Department of Agriculture, Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Francis Orso. Kaugnay ng Rice for All program at iba pang issue, makakasama natin si Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Hi, Cheryl. Magandang tanghali. Magandang tanghali sa lahat na nakikinig at nanonood. ASEC, malaking tulong po itong Rice for All program sa mga gustong makatipid, ano? Pero kailan po kaya ito magiging talagang available sa maraming lugar? Katulad po ng sinabi ng aming pong Mobile Journal na hanggang ano lamang po, 4 pa lamang na Kadiwa stores available, yung 45 pesos. Cheryl, yung ating P29, nagsimula din yan sa 3 sites lamang. At ngayon nga, yung ating Rice for All, nagsimula naman tayo sa 4. Yung P29 ngayon, nasa 17 sites na tayo at inaasahan natin na sa mga susunod na araw ay pupunta na rin tayo ng Visayas at Mindanao. In particular, nakaplano na yung sa Cebu, sa Mindanao ay dito tayo sa Maguindanao and Sulu area. At doon, yun din pong bigas na mabibili, whether 45 pesos po yan or yung pong 29 pesos, nananatiling limitado lamang po yung pwedeng bilhin. Doon sa P29 ay 5 kilo kada isang mamimili at available lang ito sa mga vulnerable sectors natin. Itong Rice for All ay pwede sila makabili hanggang 25 kilos ang bawat mamimili kada araw mula Huwebes hanggang Sabado. So pwede po 5 kilos per day, even yung 29 pesos. Yes. Alright. Maliban po dito, ano pa po, saan po, paano tayo makakasiguro, ASEC, na hindi po mauubusan o magkukulang yung supply po sa ating mga Kadiwa stores para po dito sa Rice for All program at maging na rin po yung 29 pesos? Doon sa 29 pesos, Cheryl, ang source nito yung NFA natin. Makita natin last dry harvest season, nakapamili ang NFA ng record na procurement nila, 3.5 million bags ng palay galing sa ating mga magsasaka. So marami pa rin naman din silang stock ngayon, so hindi tayo nagwo-worry. At marami pa rin silang pondo na pwede nilang ipambili nitong ng palay. At makita rin naman natin na meron ding supply na ibinibigay naman para sa DSWD para sa kanilang calamity and relief efforts. Dito sa Rice for All, tatawag natin dito ang ating mga industry stakeholders sa bigas. At ito ay commercial well-milled rice, yung ibinebenta. At meron din naman na premium at 52 pesos. So ngayon ay maganda yung pagtanggap ng ating mga rice industry stakeholders na mag-participate. So we're expecting doon sa Visayas at Mindanao, meron ding mga stakeholders na taga doon mismo na tutulong para dito sa programa na ito. So nakakasiguro naman po tayo na laging available po ito? Ngayon, dahil nga gusto natin na maayos, itong ginagawa natin na nagsisimula tayo sa 4 hanggang eventually dumadami, part dito yung pagkuha natin ng mga critical information on demand, sa supply, sa logistics, including yung other administrative concerns. Para pag ang target kasi ni Secretary by November talagang malawakan na yung implementasyon nitong P29 at saka nitong ating Rice for All. When you say malawakan, gaano pong kadaming Kadiwa stores po ang target by November? Hindi namin masabi pa yung exact number, pero kagaya ng nabanggit namin, in the next few weeks, we'll be already in Visayas and Mindanao and we'll be covering more and more Kadiwa sites. At maganda dito, marami ring mga lokal na pamahalaan, kagaya nung binanggit ng ating Pangulo, na ini-encourage siya mga provincial governments and local governments to really coordinate with Kadiwa. Sa ngayon, napakadami na po nung
gustong sumali rin dito sa kadiwa natin. At kagaya nitong bagong bukas natin na dalawa, yung sa Santa Rosa at Antipolo City, ay parehas na local governments ito. Ganun din yung sa San Pedro na nung last week ay nagbukas din. Asek, puntahan ko lamang din po yung kumakalat na report na may bird flu outbreak sa Tarlac na unan nyo na pong itinanggi. Naimbestigahan na po ba kung saan nagmula itong report na ito? Cheryl, papabulaanan uli namin yan. Kahapon ay may lumabas uli kami na laboratory test results doon sa mga lugar na nasabi na meron daw na outbreak ng avian influenza. At ayon na rin dito sa mga results na natanggap namin kahapon, ay negative lahat ng sample sa avian influenza. At muli ay dinideklara ng Bureau of Animal Industry na wala pong naganap na bird flu outbreak na panibago dito po sa Tarlac. Paghuli na lamang po, Asek, malaking dagok din itong oil spill ngayon sa Bataan na kumalat na rin sa ibang lugar gaya po ng Cavite. Numero 1, apektado po yung mga mangingisda natin. Ano na po ang tulong na maaaring ibigay po ng ating ahensya sa kanila? Una rito, Cheryl, yung ating fuel assistance sa mga mangingisda na naapektuhan nitong oil spill para makapangisda sila away dito sa lugar na meron ng oil spill. Pangalawa ay inaayos na natin yung ating quick response fund para doon sa mga mangingisda rin na magkaroon sila ng either rehab efforts or tinatawag natin na alternative livelihood. Nakikipag-coordinate din ang kagawaran sa DSWD kung may maitulong din ang DSWD sa kanila, yung tinatawag natin na AIC or Assistance for Individuals in Crisis Situation. Kailan po ito maaasahan ng ating mga mangingisda? Kasi it's been a week na wala po silang napapagkakitaan. Yung kumatanda natin, Cheryl, yung mga mangingisda naman, walang nilabas per se ang BIFAR na fishing ban. Ang mga naglabas ng fishing ban ay mga lokal na pamahalaan at saka itong Coast Guard. Yung aming fuel assistance ay naka-standby na to, ready na siya. Kasi ano naman ito tawag dito, existing program natin at meron na itong guidelines. So ang BIFAR ang mamamahala sa release nitong tinatawag natin na fuel assistance. Yung QRF naman, it will take some time dahil meron pa yung procurement. Marami pong salamat sa inyong oras. Asek Arnel de Mesa ng Department of Agriculture. Magandang tanghali po. Suportado ng 22 senador ang resolusyon para pansamantalang ipasuspindi ang PUV Modernization Program. Hindi raw dapat mag-alala ang mga nauna nang nagpa-consolidate. Magbabalita si Mayan Los Baños. Mahal na presyo ng modern jeep at kaliwat ka ng reklamo mula sa mga operator at transport group. Ilan lang yan sa mga dahilan kung bakit mayorya sa Senado ang gustong ipasuspindi muna ang implementasyon ng Public Transport Modernization Program o PTMP. Sa resolusyong inihain ni Senator Raffy Tulfo at ilan pang senador kasama na sina Senate President Chis Escudero, kailangan daw ma-review ang programa para malaman kung ano ang magiging epekto sa lahat ng stakeholders. Mula sa mga reklamo at sumbong ng ilang stakeholders na dumalo sa nasabing pagdinig, nakumbinsi ang ilang senador na hindi pinlano ng maayos at minadali daw ang nasabing programa. Sa 23 senador, tanging si Senator Risa Hontiveros ang hindi lumagda sa resolusyon. Wala pa siyang pahayag kung bakit. Si Senator Joel Villanueva sang-ayong malaki pa ang problema sa ruta na dapat nauna na raw na plansya. Hindi rin daw malinaw ang subsidiya na ibibigay para matulungang bayaran ang nasa 2 milyong pisong modern jeep. Ang average 650 pesos a day. That's absurd. Kaysa naman malubog sa utang, syempre mapipilitan po yung mga kababayan natin na huminto na lang sa biyahe, kumonte yung babiyahe, mawawala ng trabaho. Sabi naman ni Senator JV Ejercito, hindi kailangang mangamba ng mga driver at operator na nag-consolidate na. Itutuloy-tuloy naman yun eh. Sabi ko naman, ituloy na natin yung PUV modernization once
masettle na yung tatlong issue na binanggit ko. Hindi naman ibig sabihin na baliwala yun. Consolidation and rationalization of the routes should continue. Habang si Senator Cynthia Villar bagamat pumirma sa resolusyon, sinabing baka mas mainam na partial implementation na lang ang gawin lalo't may mga grupo na nakapag-consolidate para sa PTMP. Naniniwala siyang maganda naman sana kung mapatupad ang PTMP pero kailangan lang ayusin para di maipit ang mga jeepney operators at drivers. Sang-ayon ang ilang transport groups na nauna nang nagpatupad ng PTMP. Kung may mga butas along the way na may nakita at may mga problema, yun po ang ayusin at bigyan ng pansin ng ating mga senador at ayusin yung problema. Nauna nang nagbanta ang Magnificent Seven na magsasagawa ng nationwide transport strike kung ipasuspindi ang PTMP. Para sa 1PH, Mean Los Baños, News 5. Sa ibang balita, 3 ang patay sa pamamaril sa isang bar sa Cagayan. Ang nag-amok na suspect, nakursunadahan lang daw ang mga biktima. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Nauwi sa trahedya ang happy-happy na magkakaibigan sa isang bar sa Lasam, Cagayan. Dead on arrival sa ospital ang magkaibigang Rex Udarbe, 49 years old, at Dennis Purificacion, 56 years old. Ayon sa Cagayan Provincial Information Office, magkasamang nagiinuman ang dalawa sa isang maliit na bar sa Barangay Centro dos Lasam nitong Lunes. Nasa kabilang mesa naman ang suspect na si alias Oliver, kasama si Domingo Rigayan. Maya-maya, bigla na lang nag-amok ang suspect sa mesa ng dalawang biktima. Hinamon ng suspect ang magkaibigan na lumabas at magsuntukan. Sumunod naman ang dalawa at dito na sila nagpambuno. Pero ang suspect na si Oliver, biglang bumunot ng pistol na nasa sling bag. Walang pagdadalawang isip niyang pinaputukan sina Udarbe at Purificacion. Binaril din niya ang kasamang si Rigayan na aawat lang sana sa kanya. Kahapon, sumuko na sa otoridad ang suspect na lumalabas na nagkursunadahan lang daw talaga ang mga biktima. Dead on the spot ang 23 anyos na estudyanteng si John Ray Dangat sa Dato Paglas, Maguindanao del Sur. Tanghaling tapat kahapon nang tamaan sa leeg at dibdib ang biktima ng caliber 45 pistol. Hindi pa malinaw sa mga kaanak kung sino at ano ang motibo sa pagpatay sa binata. Patuloy pang investigasyon ng mga pulis. Nitong Martes naman, pinaulanan ng bala ang isang babae at isang lalaki sa Barangay Bignay 1 sa Sariaya, Quezon. Wala pang pagkakakilanlan ng mga biktima. Pero sa tingin ng mga otoridad, mag-asawa raw ang dalawa. Patuloy pang investigasyon habang pinaghahanap na rin ng suspect. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Puno ng pasa at halos makalbo ang isang ginang na muntik na umanong kainin ng makinang ino-operate niya sa isang pabrika. Ang masaklap, hindi raw kayang sagutin ng kanyang kumpanya ang buong gamutan niya. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Muntik nang kainin ng makina habang nagtatrabaho ang isang ina sa Caloocan. Ang kanyang muka puno ng pasa at ang buhok muntik pang makalbo. Trauma ang inabot ni Grace Baldeo, 36 anyos. Isa't kalahating taon na siyang machine operator sa isang pabrika ng bakal. Nitong Huwebes, na-aksidente siya sa oras ng trabaho. Kumuha ko pa ng items po na para isalang ko sa machine ko, ma'am. Pagyuko ko, doon po naabot yung buhok ko, ma'am. Tapos kinain ng machine. Habang hinila-hila yung buhok ko, hindi ko na po mamatanggal. Huli ko na po naapakan yung brake ng machine ko. Kwento pa ni Grace, binaliktad siya ng makina at humampas na sa bakal ang kanyang ulo at muka. Hindi niya na raw nagawang maimulat pa ang kanyang mga mata. Bago mawala ng malay, narinig niya raw ang 3 katrabaho na sumaklolo sa kanya at agad siyang sinugod sa kanilang klinik. Kinausap siya ng kanyang agency na 10,000 lang ang kayang maitulong sa kanya. Kung lalagpas pa dito ang kanyang kailangan, sasagutin na ni Grace o ibabawas na sa sasahurin niya. Nagsabi ako sa agency ko, ma'am, nasabi ko, ma'am, pwede po ba ako makahingi ng tulong? Kahit pamasahe lang po ng anak ko, 3,000 para lang po makaluwas dito ng anak ko. Pero ma'am, hindi yun
Sen. Kaya po nangutang na lang po yung mama ko ng pera doon. Nanghihingi ng tulong sa mga kamag-anak ko para mapaluwas lang po yung anak ko, ma'am, para mapuntahan lang po ako dito. Matapos ma-CT scan, nakita na may pagdurugo sa utak ni Grace at kinakailangan siyang i-confine sa ospital para maobserbahan. Pero dahil kapos sa pinansyal, napilitang umuwi si Grace kahit na nahihilo at masama pa ang kanyang pakiramdam. Hanggang ngayon, namamaga at panay bukol ang ulo niya. Halos nakalbo din ang likurang parte ng kanyang ulo. Panay pasa ang muka at hindi niya pa maigalaw o maiunat ang kanyang liig. Kaya nananawagan po siya ng inyong tulong. Sana po matulungan po ako. Kasi hindi ko po kaya may trabaho. At saka may mga anak po ako nag-aaral. At saka single mom po ako. Kaya kailangan ko po yung tulong ninyo para makamit ko din po yung hustisya sa kumpanya na kahit yung kumpanya ko po walang pakialam sa akin. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Susunod, isa pang barko na sumadsad sa Mariveles, Bataan, pinangangambahang magdulot din ng oil spill. Posters ng wanted person na si Pastor Apollo Kibuloy ipinakakalat na sa Davao. At shooting sa Canada ng pelikula ni na Catherine Bernardo at Alden Richards na delay dahil sa pagdumog ng fans. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Isang linggo matapos lumubog ang motor tanker Terra Nova sa Limay, Bataan, hindi pa rin nasisimulan ang pagsisipsip sa karga nitong langis na sinasabing kumakalat na ngayon sa karagatan. Para sa update live na magbabalita mula sa Limay, Bataan, Simon Gualvez. Bon, bakit hindi pa rin masimulan itong ang siphoning? Nako Cheryl, hindi pa rin kasi talaga pwedeng simulan yung siphoning hanggat hindi daw nakukumpleto itong ginagawa itong pagtatakip ng mga valves dito nga sa lumubog na motor tanker Terra Nova. As of last update ng Philippine Coast Guard, natakpan naman na daw na lahat. Pero ngayon kasi nire-reseal o nire-recap, nagkakaroon ng dobleng pagtatakip o pagseselyo dito sa mga valves ng lumubog na tanker para raw makasiguro na hindi na magdudulot pa ng mas malawak na pinsala ito nga nangyaring unang oil spill dito sa lugar. Dinodoble na ng mga diver ang pagtatapal sa 24 na valve ng lumubog na motor tanker Terra Nova sa Limay, Bataan. Yan daw ay para wala nang tumagas kapag sinimula ng siphoning o paghigop sa karga nitong 1.4 million liters ng industrial fuel oil. We do not rush yung operation kasi ayaw po natin magkamali. Sa sea surface survey ng Philippine Coast Guard mula sa coastline ng bayan ng Limay patungo sa Ground Zero o yung pinakapinaglubugan ng tanker, wala na masyadong makita mga lumulutang na langis. Pero may nakalagay pa ring oil spill booms. Nakapwesto rin ng salvor ships at iba pang barko ng Philippine Coast Guard, pati na yung barge na may bit-bit ng siphoning equipment. Ito yung MT Helena Marie. Ito yung sister company ng lumubog na MT Terra Nova. At sakaling magsimula na yung siphoning, dito ilalagay yung mga mahihigop namang mga langis. Susuriin naman ng Coast Guard ang nakita ng environmental group na Greenpeace na bakas ng maitim na langis sa bahagi ng Manila Bay malapit sa Ross Boulevard. We do not discount, sir, na yun po yung mga oils na nakatakas na. Pero kailangan po nating i-check, i-test yung mga langis na yun kung talagang dito po siya galing at ipa-confirm po natin. Mahigpit ding binabantay ng provincial government ng Bataan ang 9 na coastal towns ng probinsya na nakaharap sa Manila Bay. Oras daw kasing umabot sa kanilang pampangan langis, hindi bababa sa 14,000 mangingisda ang maapektuhan.
Kaya naman maingat din daw sila sa pagdedeklara ng fishing ban sa ilang kalapit na bayan ng Limay na una na nagbawal mangisda sa sakop nitong katubigan. As reported, visually, wala pa rin naman silang nakikita na oil spill or sheen na ganun kalapit sa kanila, yung 4 kilometers nga na pinag-uusapan or recommended. Ang pinaka-report lang kanina ng Orion, ang nakita po ng mga bantay dagat is mga 14 kilometers away from the coastline of Orion. Yun nga lang, problemado na ang mga fish vendors sa ibang bayan. Tumumal daw kasi ang bentahan dahil sa takot ng mga mamimili. Sabi naman namin, tignan nyo naman, ang ganda-ganda, wala talagang langis na kasama yan. Tulad doon ito, bangus, wala namang langis. Wala hong amoy. Walang amoy, amoy bangus. Inaaral na rin daw pagbibigay ng ayuda sa iba pang mga apektado maliban sa mga taga-Limay. Pero sabi ng mga otoridad, huwag matakot kumain ng isdang nahango sa Bataan. And as per BFAR naman, as per BFAR, since sila yung expert dito, it is still safe. Wala pa pong dapat ikabahala ang publiko. Nagsasagawa na rin ng pagsusuri ang Department of Health sa tubig sa mga probinsya ng Bataan, Bulacan at Pampanga. Tayo po ay nagtetest na ng mga groundwater natin para matiyak natin na safe po yung mga tubig na iniinom ng ating mga kababayang nasa komunidad ng mga apektado. Hindi pa man tapos ang problema, may panibagong oil spill pang pinangangambahan mula na masusumadsad na isa pang barko sa bayan ng Mariveles. Ayon sa Coast Guard, nakalagay sa mga drum ang dalang diesel ng motor vessel Merola 1 na hindi pa tukoy kung gaano karami. Hindi naman daw ito malagyan ng oil spill boom dahil mabato ang bahagi ng dagat kung saan ito sumadsad. Cheryl, gaya nga ng nasabi natin kanina, kumpleto na raw na natakpan itong mga valves at mga pipes dito nga sa naturang lumubog na motor tanker Terra Nova. Pero dahil nga nagsasagawa sila ng resealing at recapping, kaya naman hindi pa rin masimulan itong siphoning o paghigop nga ng langis. Pero sa katatanggap lang natin na information ngayon mula sa Philippine Coast Guard, they are saying na papalitan ng metal cappings yung mga nakatakip dito sa mga valves. Kaya naman posibleng abutin pa raw ng 2 linggo bago masimulan yung siphoning o pag-alis nga ng langis dito sa ilalim nga ng dagat mula sa pinaglubugan nitong motor tanker Terra Nova. Kasabay nito, nire-recommenda na nga rin ng PDRRMO Bataan sa provincial government na magdeklara ng panibagong state of calamity dito sa lugar dahil nga sa epekto nitong oil spill lalo't tumatagal na nananatili sa ilalim ng dagat itong lumubog na tanker. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Sa puntong ito, magkakausap natin si Lieutenant Commander Michael John Encina, ang Coast Guard Station Commander sa Bataan. Magandang tanghali po sa inyo, Lieutenant. Yes, good afternoon po, Ma'am Sherry. Opo. Sir, nakakatatlong barko na po yung binabantayan sa Bataan dahil po sa oil spill. Kung hindi po lumubog, sumadsad, ano po ba ang nagiging problema? Let's bear in mind na ito pong mga aksidenteng ito ay naganap noong kasasagan po mga bagyong Tina at ang din po lipas ng Habagat. Pero ito pong huli, ngayon lamang po. I know, ma'am, na-report po namin yan noong 23 ng July po, immediately po upon the receipt of information. Ni-report po agad natin ito. It just so happened na ang lakas po ng agos at ang weather condition po ay hindi conducive for rescue operation or any operation within the area because of the onslaught po nitong bagyong Karina and lakas po ng Habagat. Okay. Pero bago po maglayag, paano tinitiyak ng PCG Bataan na nakapasa po sa safety standards, rules, and then regulations yung isang barko bago po payagan na pumalaot? Yes, ma'am, we are conducting po yung tinatawag po nating pre-departure inspection or yung PDI po. We are checking all the necessary documents, safety documents which is certified by Marina. Ang motor tanker Terra Nova po ay pumasa po sa ganitong pagsusuri. At nung pong mga araw na yon na inisyuhan po ng pre-departure inspection ang Marina at ng Master's Declaration of Safety Departure, ang barkong lumubog na Terra Nova, wala pong tropical cyclone warning signal noong mga panahong iyon.
Ito naman pong dalawang barko na ang isa ay lumubog, motor tanker Jason Bradley, at isa naman po ay sumadsad. Yung motor tanker Jason Bradley ay nakaangkorahe po initially dito po sa may area ng Alice Asin, Mariveles, Bataan, because of the unfavorable weather condition. Ito po ay natangay at umabot po sa may area ng Kabkaben, Mariveles, kung saan po ito nasadlak sa kanyang pagkakalubog. While po itong si MV Merola 1 ay hindi po nagpaalam na umalis po sa Navotas. Okay. So yun po talagang may malaki po ang pananagutan nun. May violations po yun. Well, definitely, ma'am. Talaga pong may violation yun. Ang intention po ng Philippine Coast Guard muna ngayon ay mag-focus dito po sa ating concern na oil spill at paghahanda para po makatutok tayo lahat po ng ating logistical resources ay maibuhos po natin dito po sa lumubog na motor tanker Terra Nova. And then hence after that po, ngayon po actually nagbubuo na po tayo ng team para po mag-conduct ng marine casualty investigation. Sir, also, kanina po nabanggit nyo na nagkaroon naman, nabigyan ng clearance po itong MT Terra Nova dahil walang tropical cyclone warning signal. Pero the thing is, with habagat alone, yung pong habagat lang, masama na rin po yung panahon. Tama po kayo dyan, no? Kaya po magkakandak po ng investigasyon ang Philippine Coast Guard. At kung na mapapag-alaman ng ating mga kasamahan ay nagkamali ng kanilang assessment, ay marapatan pong ipapataw natin yung nararapat na parusa sa ating mga tauhan. Okay. Ano na po ang update? Mukhang natatagalan po yung siphoning dito po sa MT Terra Nova. Sinasabi ay may bago na naman kailangan pong gawin. Ano na po ba ang ginagawa dun sa lumubog na tanker, Lieutenant Commander Encina? Yes, ma'am. Ang proseso pong ito ay hindi simple. We want to make sure na yung pong gagawin na salvage operation, siphoning procedure, will be in accordance and risk calculated po. As much as possible, tayo po ay maingat sa pagkakandak ng mga ganitong proseso sapagkat tayo po ay kapag nagkamali, magsisisi po tayong lahat. So, ang ginagawa po natin dito ay nagplaplano po tayo ng maigi, chinecheck po natin yung kanilang mga procedure. Actually po, we also involve yung pong other expert all over the world. So nag-invite na rin po tayo niyan para po ma-check, ma-verify, ma-ensure lang po natin yung pong ating mga plano at methodologies ay safe and secure po before po natin i-conduct itong salvage operation. Okay. Sir, doon po sa tatlong nanganganib nga po na magkalat ng oil spill, okay, so far contained na po itong kay MT Terra Nova. Kamusta po yung MV Merola 1 at yung Jason Bradley? Ma'am, yung pong kay motor tanker Jason Bradley, meron po siyang 5,500 na diesel oil sa kanya as considered to be a operational consumption po ni Motor Bradley. Ngayon po, as we speak, nandun na po yung tugboat in the jurisdiction na pinaglubugan ni motor tanker Bradley para po maghanda sa pagsasiphon po nitong 5,000 diesel oil. Meron din po tayong nakabaang doon na oil spill boom kung sakasakarin na magkaroon ng maliitang pag-leak. Agaran po, pagka-receive po natin ng information ahead, nag-conduct po ang Philippine Coast Guard Special Operation Group divers po natin ng sealing ng mga possible pipes po na pwedeng lumabas. Ito po mga diesel na ito. Kamusta naman po itong MV Merola 1? Ma'am, as we speak, we've deployed a particular vessel po ng Philippine Coast Guard. Inimbitahan din po natin ang Department of Environment and Natural Resources para po makatuwang natin sa pagkakandak ng clean up in the coast po dun sa mga naabot po ng oil spill nitong motor vessel Merola. As of the moment, as per record po natin and observation, meron po itong dalawang drum na laman
na heavy fuel oil. At the same time, as per the owner naman po, meron pong 3,000 liters na diesel oil. So ngayon po, nagkakandak po tayo ng manual scooping ng pong mga langis sa loob po ng cargo niya. At the same time, yung pong ating tinatawag na pag-fetch po nitong mga spills po sa coastal areas. So ang pinakamalaking challenge po talaga yung sitwasyon ngayon ng MT Terra Nova. Sir, napaulat po na tutulong daw sa salvage operation sa lumubog na MT Terra Nova ang United States Coast Guard at ang National Oceanic and Atmospheric Administration. Kailan po dadating ang mga tauhan nila at ano po ba yung assistance na ibibigay nila sa atin? Tama po yan, Ma'am Cheryl, no? Nakipag-ugnayan po tayo sa ating mga katuwang sa ganitong adhikain, particularly in the prevention of marine pollution. Ang United States Coast Guard po will be, and the NOAA will be arriving here po on 5 ng August, and they will be providing their expert judgment and their mga techniques possibly to address this oil spill. Kamusta po yung coordination and cooperation noong mga may-ari po nitong mga lumubog na tanker? Actually, ma'am, nakipag-ugnayan na rin naman po sila. The reason why hindi po agad nai-report kasi natakot po sila. At ito po ay magiging kasangkapan natin. Magdagamitin natin sa ikakandak natin na investigation. Ano po? Kaya naman po ay nakahanap na rin po ng kanilang mga respective na salvors para po mag-conduct ng mga salvage operation. So tuloy-tuloy lang po tayo. Marami pong salamat sa inyong oras. Lieutenant Commander Michael John Encina, ang Coast Guard Station Commander sa Bataan. Magandang tanghali po. Pinaghahandaan na raw ng Cebu City ang napipintong pagtaas ng demand para sa Filipino nurses sa Amerika. Yan at iba pang balitang dako hatid sa atin ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Maingod po, Cheryl, may bit-bit na good news nga. Yung isang grupo ng International Education Consultants na nagsagawa ng isang expo dito sa Cebu City kamakailan. Tataas daw kasi ang demand ng Filipino nurses sa Amerika sa darating na 8 hanggang 10 taon. Ayon kay Birch Ian Ranis ng Field Global Immigration Services na isa sa mga founding member ng International Education Consultants Alliance of the Philippines o ICAP, lumulobo na kasi ang matandang populasyon at pag-retire ng baby boomer generation sa Amerika. Ayon sa datos, nasa 3.1 million nurses or nursing workforce sa Amerika sa 2022. Sa 2032, kakailanganin ng 3.3 million na nursing workforce sa Amerika. Ang kakaiba raw sa demand ngayon ay pwede sa Oklahoma City University na kumuha ng BS Nursing ang aplikante na 1 year lang ang bubunuin. Nakikipagtulungan na rin ang grupo sa Department of Migrant Workers laban sa mga illegal recruiter. Narito ang pahayag ni Birch Ian Ranis ng Field Global Immigration. We wanted to participate with the Department of Migrant Workers goal in looking into illegal recruiters and illegal na mga student visa agencies. DMW is very strict with that. So that's why we want to work hand in hand with them. To help them na we want to police as well these agencies to protect the students. Sa iba pang balitang dako, Cheryl, pinarangalan ng PNP at Cebu City Government ang isang rider ng ride-hailing app dahil sa kabayanihan nito. Naghihintay ng pasahero noon ang rider na si Rainier Casas nang makita niya ang isang lalaking nabangga ng kotse habang naglalakad sa may V. Rama Avenue. Pero sa halip ng minto, humarurot ang kotse palayo. Agad sumakay ng motor si Casas at hinabol ang kotse hanggang sa Mbele Street. Dahil sa kanyang pagpupursige, napilitan ang driver na balikan ang kanyang nabangga at sumuko. Binigyan ng certificate at cash reward si Casas ng Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office sa isang seremonya kahapon. May ginawa din na hiwalay na parangal para kay Casas ang Cebu City Government sa pamamagitan ng Cebu City Transportation Office. Mao ka na ang balitang dako karong adlaw gikan diri sa Subo. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Magandang tanghali mga kapatid. Higit 3 milyong banyagang turista na ang bumisita sa Pilipinas.
mula Enero hanggang ngayong Hulyo. Ayon sa datos na nakalap ng Department of Tourism, at karamihan daw niyan ay mga taga South Korea, United States of America at China. Ang tanong ko sa inyo mga kapatid, kung magkakaroon ka ng kabanding na dayuhang turista, saan mo siya dadalhin dito sa Pilipinas? Tara, samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Siguro sa Palawan, sa Coron, kasi napakaganda ng Coron, Palawan at isa siya sa mga tourist spot na meron ng Pilipinas natin. At malamang sa malamang mag-i-enjoy yung mga tao na bibisita o dadayo sa Pilipinas. Pampanga. Anong i-offer niyo sa kanya? Mga view ng bukid, kain, yung mga masarap. Mga palaka, laga. Sa ano po, sa Palawan. Bakit sa Palawan? Para po, kapag po sila doon, kapasyal po. Ano lang po, Baguio. Bakit doon? Maganda sa Baguio. Nagtrabaho ko sa Boracay eh. Siguro sa Boracay ulit. Bakit doon, sir? Maganda ngayon doon. First is Sagada. Second, Boracay. Third, Batangas. Bakit doon? Una, sa Sagada, maganda yung mountain province, yung mga mountain ranges. Sa Boracay, syempre may beach tayo. Sa Batangas naman, pagkain. Ako ang inyong hari ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita ang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.